Sir, nalaman na po ba kung sino may-ari ng compound na nakakita ko sa sino may-ari? Opo, according po kay Regional Director J. Comigad, ito pong tao na may-ari ng compound po ay kaibigan po ng isa pong kilalang congressman din po sa lugar po. Sir, sino kaibigan? Kung maaari po na wag muna po natin banggitin sapagkat ito po ay kasama doon sa patuloy na iniimbestigahan po ng Police Regional Office 8 po. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mastermind sa pagtangkang pagpatay kay Kerwin, isa raw kongresista. Totoo ba ito mga kabunyog? Halina't alamin po natin ang katotohanan dito sa latest update ng ating mga kapulisan dito sa pagkakabaril kay Kerwin Espinosa. Anyway, panoorin po natin itong sinagawa nilang press con. For the record po ma'am, ang result po ng parapin ay negative. Pero marami po kasi yung pamamaraan na posible po na kung bakit hindi ka po magka-gunpowder residue. May mga insidente po. Kaya po sinasabi niya na hindi po conclusive. Halimbawa po, kung ang gumamit po ng tao na magpaputok ng firearms ay naka-gloves, naka-long sleeve, at marami pa pong mga chemicals na pwedeng gamitin na kung halimbawa po ay gusto mong hugasan ng iyong kamay. Kasi sinasabi po natin na hindi po siya conclusive. Hindi naman po ibig sabihin ng negative sila ay hindi na po sila nagpaputok ng kanilang firearms. Ang update doon sa nangyari na pagmamaril kay sa tumatakbong mayor na si Kerwin Espinosa. Apo, kung matatandaan po natin na yung insidente po ng pamamaril na nangyari sa Albuera Leyte noong April 10 ng alas 4:30 ng hapon, ang naging biktima po ay isang tumatakbo na mayor at isang vice mayoralty at isa pong minor. Matatandaan po natin na yung mayoralty candidate po ay nagkaroon ng back injury sa tama at yung pong vice ay sa left shoulder at yung bata po ay sa left ear. Kausap ko lang po yung ating Regional Director sa Police Regional Office 8 na si General J. Comigad na ang ayon sa kanyang kwento ay isang bala lang po ang ginamit sa pamamaril do sa ating mayoralty candidate. Nag-splinter lang po yung bala kaya po tinamaan yung vice mayoralty candidate at yung pong minor. At doon po sa insidenteng yon, ang update po noon ay kung matatandaan po natin, meron po tayong 7 persons of interest na kung saan ang mga yun po ay nagkataon po ng mga miyembro lahat ng Ormoc PNP. 2 po doon ay officers at 5 po doon ay non-officers. Kasalukuyan po ay sinabit na lang po nila sa forensic group sa Region 8 para po sa ballistics tsaka parapin examination. Ito po ay specifically para po ma-build up yung case para dun sa mismong pamamaril. Sa kasalukuyan po, kagabi po ay bandang alas 4:30 ng hapon, ayon po sa Regional Director ay nakapag-file po sila ng kaso dahil ito po ay sa possession ng firearms na nakuha sa possession po ng 7 pulis ng against po ng Republic Act 10591 o ito po yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at yung BP 881 o yung Omnibus Election Code of the Philippines. Pinalalakas po nila yung kaso doon sa mismong tangkang pagpapatay o pamamaril. Yun po yung case build-up na ginagawa po nila. Sa kasalukuyan, yung pong 7 police na 2 officers at 5 non-officers po ay under restrictive custody po sa Police Regional Office 8 Headquarters under po sa Camp Commander po. Sir, may paliwanag na ba sila? Bakit sila naabutan o bakit sila mismo nandun sa area? Kung saan sila nakita after ng pamamaril? To which na doon daw tumakbo yung alleged gunman? Ayon po sa Regional Director kay General J. Comigad, according po doon sa mga witnesses, may mga nabigyan na po ng testimonya, kaya po sila nasukol sapagkat nakita po sila ng mga witnesses na nagbigay na po ng mga statement na doon sila tumakbo sa lugar na yon. Na kung saan po, bandang alas 8:30 ng gabi, kung saan mismo po yung Provincial Director po ng Leyte, ang mismo pong nanguna sa operations, base po doon sa testimonya ng mga nakakita, kaya po sila nasukol po doon sa lugar na po na yon. Pero may explanation na sila, sir. Bakit sila nandun? According po kay General Comigad, ang claim lang po ng mga polis niya ay napapahingalan po sila. Sapagkat tinanong ko nga rin po kanina na gaano po ba kalayo yung
Albuera Police Stations o yung area sa gym na kung saan sila ay nahuli o nasukol po, at doon mismo sa Ormoc City Police Station, yun po ay higit na 15 hanggang 20 minutes lang daw po ang layo. So from 15 to 20 minutes na drive. Opo. Yes. Thank you po, Ma'am Third Ann Malonzo. Next, Si Ma'am Mal. Ma'am Marisol, do you have a question, ma'am? Lang po. Clarification ng ginagawa niya. So, nangyari yung pamamaril sa gym, tapos nakuha sila doon sa Ormoc City Police Station na po. Hindi po, ma'am. Nakuha po yung mga pulis natin po, yung 7, yung 2 officers tsaka non-officers, doon po sa dead end na lugar na kung saan po may kakilala sila na may-ari o may property po. Alright. Aside from that testimony po ng mga sinasabing witnesses, are there still other evidence that you have gathered like pointing to those 7 policemen kung bakit sila yung sinasabi for now silang sasampahan po ng mga reklamo for Ma'am, ang basahan po kasi kaya naging silang persons of interest. Base po doon sa testimonya ng mga nakakita, magmula po doon sa pamamaril, nakita po yung sasakyan nila na kung saan po sinundan nila at doon po sila nahuli po doon sa lugar na kung saan sila ay pinuntahan ng provincial director po ng Leyte po. Pero sir, particularly yung sasakyan ng Montero na sinasabi na nanggaling doon mismo sa site ng pamamaril, doon pumunta, nakita ba yun sir? Nakita ba yung sasakyan? Kasama po yon. According po kay General Comigad, 4 po yung sasakyan na nakuha po nila doon sa site po mismo. Ang isa po yung Mirage, Mitsubishi Mirage, kung saan po sinakay po yung 7 na in-escort po ng Provincial Director, papunta po sa headquarters. Yung 3 po ay nananatili kung saan po lugar sila na nahuli sapagkat in-applyan daw po nila ng search warrant para po maging legal lahat yung mga paghalughog po doon sa mga sasakyang ginamit. At pati pagkuha po ng mga forensic evidences ay maging legal po lahat. Sir, may window, ano ba yung lugar na yun? Kung saan nasukol yung 7? Resort, bahay lang, warehouse? Residential po na dead end po ang tawag po nila po. Thank you, sir. Now, next question, Director Juan is, who ordered this shoot? Tungkol po ma'am sa insidente po ng shooting incident ay wala pa pong napapile na kaso ang ating pong regional office po. Ang sinasabi po natin, ang napile po na kaso natin ay violation po ng Republic Act 10591. Ito po yung sa possession po na kung saan po may nakuha po na 9mm na 3, caliber 45 na 2 at caliber 5.56 na rifle po. Ito po yung rifle, yung Armalite na tinatawag, na kung saan po ito ay 11. Sinabit na po nila ito sa forensic group po sa Region 8 para po sa firearms identifications at po sa ballistics examinations po. Sir, nalaman na po ba kung sino may-ari ng compound na nakita ko sa Pitong? Sino may-ari ng compound? Opo, according po kay Regional Director J. Comigad, ito pong tao na may-ari ng compound po ay kaibigan po ng isa pong kilalang congressman din po sa lugar po. Sir, sino kaibigan, sir? Kung maaari po na wag muna po natin banggitin sapagkat ito po ay kasama doon sa patuloy na iniimbestigahan po ng Police Regional Office 8 po. Sir, ang tawag pa rin sa kanila, persons of interest pa rin? Yes. Persons of interest pa rin po. Even above status 11.5. Ang kaso po, ang persons of interest po, only in so far po as the shooting incident is concerned po. Pero po doon sa possession po ng firearms, yung sa RA 10591, as possession, sila po ay mga... Pero sir, ang malinaw, nakaduty sila ng mga oras na yun for Ormoc City Police. Tama po, kung matatandaan po natin, yung mismo pong city director po ang kasama po yung kanyang chief intelligence officer po ng unit po nila at 5 non-officers po. Sir, baka masyadong natatagalan yung iba. Hindi pa parang masyadong matagal yung usahan. Lalo na sa ballistic. Paano po may proseso na natagal? Yung ballistics po, may nakuha na pong result sa paraffin examinations at po doon sa ballistics. Bagamat sinasabi po kanina ni General Comigad na yung 2 po ay hindi naman siya maging conclusive po talaga kung siya man ay mag-positive o hindi po. Halimbawa po doon sa paraffin examinations. Ang sinasabi po kasi may requirements po ang DOJ, yung degree of certainty of convictions, yung para po hindi po tayo magkamali sa pagpapile ng kaso as far as the shooting incident is concerned po. Sir, question lang po. Magkano katagal ang ballistic at paraffin test? Yung paraffin test po ay nakuha na po yung resulta, nag-negative po ang resulta nito. At yung ballistics po ay nasubmit po ngayon, ang sinasabi daw po ng forensics group ng Region 8 ay 2 days daw po. So, lahat negative?
Sa parapin examinations po. Which means, sir, na hindi Hindi sila nagpaputok ng barel. Ang sinasabi po natin as a rule po, ang parapin examination po ay hindi po siya conclusive na ikaw yung nagpaputok o hindi, kung ikaw man ay positive o hindi po. Pero what force the paraffin test para humali natin po sa ating mga kababayan? Bakit ginagawa ito? Ano ang gusto natin ma-determine? Pwede po siyang pumasok po sa circumstantial evidence po na pwede po natin palakasin magmula doon, idugtong-dugtong po natin yung paggaganap na po ng mga ebidensya po. Sir, so malinaw, dinay nila na may kinalaman sila? Kasama po yan sa investigasyon na ginagawa po na ni General Comigad po. Sir, pinaprovide naman ng security? May provided security Yung pong local police lang po, yung pong kanyang mga security po. Sapagkat matatandaan po natin, hindi naman po siya official na nakaupo pa sa pwesto, na hindi naman po siya entitled pa sa isang PSP o yung Protection Security Officer po. Can we say na kasama na sa ERI yung incident? Ang sinasabi po ni Chairman Garcia, na bagamat hindi pa ho siya officially validated sapagkat may requirements po tayo ng 10 araw, pero pagka ang tumatakbo po ay mga politiko o miyembro ng COMELEC o kanyang mga supporters, ito po ay probably na election-related incident po. Sir, may sinabi na yung... Ano mga firearms na nag-over sa kanila? Service firearms nila? Meron pong kasama po dun sa service firearms nila yung nakumpiska, at meron din po na 10 po na firearms. Yun po yung ballistics examination po natin. Na kung saan po doon, yung isa po doon, may serial number po yung siyam, at yung isa po, yung Uzi na nakuha po, yun po yung may depace serial number po. Thank you very much, sir. Next, we will be having Mr. Glenn Huego from DZWB, sir. Okay. Clarification dito. Sa ordinaryong tao kasi, di ba pag sinabing paraffin test, this will determine kung nagpaputok ang tao o hindi. So in short, ang lahat ng pulis na yun, nag-negative po, hindi sila nagpaputok. Although we understand this said earlier, hindi ito conclusive. Pero just for the record, negative po sila. Marami po, for the record po ma'am, ang result po ng parapin ay negative. Okay, meaning? Pero marami po kasi yung pamamaraan na posible po na kung bakit hindi ka po magka-gunpowder residue. May mga insidente po. Kaya po sinasabi niya na hindi po conclusive. Halimbawa po, kung ang gumamit po ng tao na magpaputok ng firearms ay naka-gloves, naka-long sleeve, at marami pa pong mga chemicals na pwedeng gamitin na kung halimbawa po gusto mong hugasan ng iyong kamay. Kasi sinasabi po natin na hindi po siya conclusive. Hindi naman po ibig sabihin na negative sila ay hindi na po sila nagpaputok ng kanilang firearms. So pag nagpaputok, pakihugasan, mawawala ka ng trace. May mga sinasabi po na may mga chemical na pwede kang gamitin na para po matanggal yung mga gunpowder residue. Maybe no, right after the incident, after ilang minutes po sila ng huli. At tinanong ko rin po yan, nangyari po yung insidente ng alas 4 ng hapon at na-report po siya ng 4:30 at 8:30 po ng hapon yung mismong nag-lead po ng paghuli sa kanila yung provincial director po. 4 p.m. nangyari, should be nahuli sila after 4 hours. Yes po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.